Ang huling biyahe patungong Quezon. Isang maulang gabi noong Disyembre, isang lumang bus ang naghahandang umalis mula sa terminal sa Maynila patungong Quezon Province. Si Miguel, isang batang estudyante, ay excited na makauwi sa kanilang bayan upang makasama ang kanyang pamilya sa Pasko. Sa kabila ng ulan at madilim na kalangitan, puno ng pag-asa at saya ang puso ni Miguel. Habang naghihintay sa terminal, napansin ni Miguel ang kakaibang tingin ng isang matandang babae sa kanya. Lumapit ito at bumulong. "Huwag kang sumakay sa bus na ito, anak. Delikado." Ngumiti lamang si Miguel at hindi ito pinansin. Iniisip na isa lamang itong baliw na babae. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Nang dumating ang bus, agad na sumakay si Miguel at pumwesto malapit sa bintana. Kaunti lamang ang mga pasahero, karamihan ay mga estudyante at ilang manggagawa. Napansin ni Miguel na tila ba kakaunti ang ilaw sa loob ng bus, nagbibigay ng malamlam at eerie na pakiramdam. Habang umuusad ang biyahe, nagsimula ng pumatak ang malakas na ulan. Lumakas ang hangin at tila nagbabanta ang kalikasan ng isang malakas na bagyo. Subalit, sa kabila ng lahat, ay tahimik lamang na nagpatuloy sa pagmamaneho ang driver. Mga isang oras na ang nakalipas nang biglang tumigil ang bus sa gitna ng kalsada. Madilim ang paligid at tanging ang mga ilaw ng bus ang nagbibigay ng liwanag sa kalsada. Napansin ni Miguel na tila ba may taong nakatayo sa harap ng bus, naglalakad patungo sa kanila. Nakaramdam siya ng takot at kaba. Biglang bumukas ang pinto ng bus at isang lalaki na basang-basa ang pumasok. Tahimik itong umupo sa likod, malapit sa kinalulugaran ni Miguel. Tila ba malamig ang hangin na dumaan sa loob ng bus. Nang tingnan ni Miguel ang lalaki, napansin niyang walang imik ito. Ang mga mata ay tila ba walang buhay. Paglipas ng ilang sandali, naramdaman ni Miguel ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Tila ba may bumubulong sa kanyang tenga. "Umalis ka na dito habang may oras pa." Napalingon siya at nakita ang mukha ng lalaki na may malamig at matalim na tingin. Agad siyang tumalikod at kinilabutan. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin ni Miguel na isa-isang nawawala ang mga pasahero. Sa bawat pagtigil ng bus, may bumababa. Subalit wala namang nakikitang sumasakay. Ang bus ay tila ba nagpapalabas ng mga kaluluwang nawawala. Pagsilip niya sa bintana, napansin niyang walang tao sa paligid, kundi puro mga puno at madilim na kalsada lamang. Nang muling tumigil ang bus, isang babaeng may mahabang buhok at duguan ang damit ang sumakay. Ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng galit at puot. Umupo ito sa tabi ni Miguel at biglang nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. "Matagal na akong naghihintay sa iyo," sabi ng babae sa mababang tinig. Biglang nagsimulang magliwanag ang loob ng bus, subalit ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa ilaw ng bus, kundi mula sa mga kaluluwa na tila ba nag-aapoy. Ang mga pasahero ay nagsimulang magpanik, subalit tila ba hindi sila makagalaw sa kanilang mga upuan. Ang mga kaluluwa ng mga nawawalang pasahero ay nagpakita sa harap ni Miguel, naglalakad papalapit sa kanya. Ang driver, na tahimik lamang mula pa kanina, ay biglang nagsalita ng malalim at malamig. "Wala nang makakabalik mula rito. Lahat tayo ay patungo sa kabilang buhay." Ang mga salita niya ay tila umalingaw-ngaw sa buong bus, nagdadala ng labis na takot sa mga pasahero. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ni Miguel na nawalan siya ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Ang bus ay wala na, pati na rin ang mga pasahero. Ang mga alaala ng nakakatakot na biyahe ay nanatili sa kanyang isipan. Nalaman ni Miguel mula sa mga nakatira sa lugar na ang bus na iyon ay matagal nang nawala. Mga 10 taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga kwento, ang bus ay nasangkot sa isang malagim na aksidente na ikinasawi ng lahat ng sakay nito. Mula noon, tuwing gabi ng malakas na ulan at bagyo, ang bus ay nagpapakita sa kalsada,
naghahanap ng mga bagong kaluluwang dadalhin sa kabilang buhay. Si Miguel ay nanatiling tahimik tungkol sa nangyari. Subalit alam niya na hindi niya makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing sumakay siya sa bus patungong Quezon na nagdala sa kanya sa pinakamatinding takot na kanyang naranasan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.